Magandang araw, CCF family. Welcome to Sunday Fast Track, where you ask real-life question and we give you biblical truths. Ako po si Reggie De Blas mula sa Elevate Youth Ministry at kasama po natin ang ating pastor na si Pastor Bong Saking upang sagutin ang inyong mga katanungan. Happy Youth Month po, Pastor Bong. Sa gayon din sa iyo. Maraming salamat po sa inyong mensahe kanina. Kamusta naman po kayo? Mabuti naman sa biyaya ng Diyos. Ayan, praise God. Sa ating unang katanungan, sa ating kultura sa kasalukuyan, ang pagsunod ay madalas ipinagpapaliban. Paano namin makakasanayan ang agarang pagsunod? Ayan, alam mo, kailangan nating lumago sa ating pagkakilala sa ating Panginoon Diyos. Habang lumalago yung pagkilala natin, lalo nakikita natin ang kanyang kadakilaan at ang karapatan para sundin agad. Kasi habang maliit ang tingin mo sa Diyos, pwede mo siyang baliwalain eh. Parang kung ang kausap mo at magsasabi sa iyo yung presidente ng Pilipinas na meron kang matayog na pagtingin, obviously susunod ka kaagad. Ngayon, pag ang Diyos, minsan mas maliit pa sa presidente ng Pilipinas kaya hindi ka agad sumusunod. So ang hangad natin, na alam natin, kasama natin si God, kaya kailangan natin siyang sundin dahil kung siya yung una, lover natin, best friend natin, tatay natin, pinuno natin, hari natin, abay, anong pandahilan mong hindi agad sumunod? So, kaya kailangan lumago ang ating pagkilala sa Diyos. Ayan, praise God. Para naman po sa ating pangalawang katanungan, ano po ang inyong encouragement para sa mga bago pa lang sa pananampalataya at nakakaranas ng pangungutya na sila daw ay KJ or killjoy mula sa kanilang mga kaibigan? Ayan, sabi ng Panginoon Diyos sa Timoteo, for those who want to live a God life, expect persecution. Kasi talagang ganyan, kasabi ng Panginoon, kung anong ginagawa nila sa iyo, ginagawa nila sa akin yon. Remember si Saul, naging Paul, di ba, pinipersecute yung church. Look at Jesus, He took it personally. Sabi niya, why are you persecuting me? Di ba? Biglang ako, parang wow. Kaya alalahanin mo ito. Kung kay Jesus ka, talagang KJ ka. Di ba? Pero hindi ka killjoy. Bakit? Kasi ang pinapasaya mo si God, si Jesus. Siya yung piniplease mo more than anybody else. Kaya sundin mo siya, huwag kang mag-alala. The Lord never forgets what you are doing and what you are experiencing. Amen. Para naman po sa ating huling katanungan, ano ang mangyayari kung hindi ako sumunod sa Diyos agad-agad? Ayan. Alam nyo, yung pagsunod sa Panginoon, ito ay pagpapala sa atin. Yung pagsuway mo, siyempre, ito ay may masamang consequence sa atin. Hindi naman mababago na yung sitwasyon ng Diyos eh. Kung gawin mo agad o hindi, wala namang mababago sa Panginoon Diyos. Ang magkakaroon ng problema, tayo. So ano ibig sabihin? Habang dinidelay natin yung pagsunod sa Diyos, hindi natin na-enjoy yung dapat na blessing ng Panginoon Diyos para sa pagsunod natin. Kaya nga sabi sa Deuteronomy 28, sabi niya, if you carefully obey everything that I've commanded you, all these blessings will come upon you and overtake you. Can you imagine that? Ngayon, kapag hindi ka sumunod, biruin mo yung blessing na hindi mo ma-experience. Hangad ng Diyos na ma-experience natin yung kanyang joy, yung kanyang blessings, kasi hangad ng Diyos ang kabutihan para sa atin. Kaya naman yung utos niya, hindi yun para sa atin, para pahirapan tayo, kundi para tayo ay tulungan na ma-enjoy ang buhay na binigay niya sa atin. Maraming salamat, Pastor Bong, sa pagsagot ng aming mga katanungan. Ngayong Oktubre po, ang Elevate at Next Gen ay nagdiriwang ng Youth Month. Nasa puso ng ating simbahan ang pag-empower sa kabataan through Next Gen Ministry at Elevate Youth Ministry. You can make an impact, be part of this movement of building a Christ-driven young generation. You are only young ones. So kahit nasa anong generation ka man, step out in faith and make an impact and empower the youth today. And that is for CCF Sunday Fast Track. God bless.